Ang sinasabi niyo po nung Opo. una, wala pang formal request po kayo na natatanggap tungkol po dito sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy papunta nga po sa ibang bansa o sa Amerika. Sa ngayon po ba meron na kayong formal notice from the court? At ano po ang reaksyon ng inyong panig dito po sa extradition request na ito? Wala pa po kami hanggang ngayon na Ma'am Chacha na summons mula sa korte kasi ang procedure po niyan, very briefly, ay pagkatapos pakipag-coordinate ng State Department sa ating DFA and evaluation ng ating DFA, ayan po ay ini-endorso sa ating DOJ para sila po ang maghain ng petisyon, and it's only then na kami po ay padadalhan ng summons ng korte kung saan po naghain ng petisyon ang ating pamahalaan. So wala pa po hanggang ngayon, ma'am. Yes, I confirm that. Yes. Attorney, usually yung mga ganyang klase, gaano po katagal bago po talaga maipadala sa inyo yung request? Hindi po namin masabi sapagkat under control. Meaning po, yung evaluation ng DFA and then yung pag-endorso po sa DOJ, and then syempre po, ipe-prepare pa po yan. Yan is a formal petition for extradition na ihahain sa korte kung saan naroroon si Pastor Quiboloy. So, depende po yan sa ating DOJ kung gaano po nila kabilis maihahain ng petisyon, at depende rin po sa korte kung gaano po nila kabilis mabibigyan kami noong summons po. Ayun, at least malinaw po. Attorney, I assume no, na nakausap nyo na po ang inyong kliyenta na si Pastor Apollo Quiboloy. Kung sakali man po, ano po ang naging reaksyon niya dito sa extradition request na ito? Ano pong sabi niya? Actually po, matagal po naming napag-aralan na ito kasi noon pa pong 2020 o 2021, kung hindi po ako nagkakamali, ay meron na po kaming expectation na magkaroon ng petition for extradition ng Estados Unidos. Ang pagkakaiba po lamang noon at ngayon ay, sa ngayon po ay may nakabinbin na mga kaso po laban kay Pastor Quiboloy, at yan po ang dahilan kung bakit nga po siya nakapiit sa Pasig City Jail. So, we sort of expected this, at ang sabi niya, well, we will just have to follow the legal process, and on the part of his lawyers, kami po ay gagawin lang namin ang aming makakaya upang ipagtanggol po ang karapatan ng aming kliyente. Kumbaga, inaasahan nyo na ito, yun nga lang ang pinagkaiba, andito na po talaga yung formal request ng Amerika. Opo, at ang isa pa po ngang pagkakaiba, katulad ng sinabi ko, doon po ay wala pa pong kaso sa Pilipinas si Pastor Quiboloy. Ngayon po ay meron na, at siya nga po ay nakapiit dahil doon sa mga kaso niyon. Oo. Attorney, ilang kaso po bang kinakaharap niya dito sa Pilipinas para lang din po malinaw? At least there are at least 3 cases po na nililitis sa Pasig RTC. Ayun sa Estados Unidos naman po, hindi po namin malalaman kung ilan until mabigyan po kami ng petisyon kung saan naka-attach po yung mga supporting documents, including the indictments, o tawag natin dito sa ating mga korte na information. Oo. Ito pong 3 cases filed, sa isang tao lang po ba ito? Ilang tao po yung 3 kaso na yon? Marami po yan, at iba't iba po ang complainants at iba't iba rin po ang mga akusado dyan. At at present po, yan ay ongoing po sa Pasig RTC. At meron pa din po sa Quezon City RTC, attorney. Opo, meron din po kasi iba-iba po ang assignments namin. We are a panel of lawyers, kasama po si Attorney Corion, Attorney Elvis Palayan, at marami po pa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast, at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.